Magandang umaga mga kaibigan at mga kababayan. Ako po si Pastor J.T. Sanchez. Ngayong nais ko pong mag-share sa inyo na ginawa ng Panginoon na kabutihan sa aking buhay. Ako po ay dating marino sa loob ng 10 taon. At sa loob ng mga taong yan ay marami akong naranasan na kademonyuhan. Balit bago yan, kami ay isang pamilya mula sa Cavite, sa isang maliit na baryo. Ako ay natutong mangawil ng isda sa dagat. At dahil mahirap lamang kami, ang tatay ko ay no read no write. Ang nanay ko lamang ang nagturo sa kanya na sumulat at magbasa. Hanggang sa dumating ang panahon, pinag-aral nila kami sa elementarya, pero dala ng kahirapan, naging parang alila doon sa isang kilala nilang pamilya. Talagang alila. At kung minsan kulang ang pagkain, pag nahuli ng pag-uwi mula sa eskwelahan, ako ay binabanata ng malalakas na palo at umiiyak na lamang dahil gusto kong makatapos sa pag-aaral. Pagkatapos ko ng elementarya ay nakapag-high school naman, pero pagkatapos ng high school ay napatigil na ang pag-aaral dahil nga ng kahirapan. Ganun pa man, may ambisyon akong ayaw kong matulad sa aking ama na walang pinag-aralan, kaya nagsikap pa rin ako hanggang sa ako ay naging gasoline boy. At sa pagiging gasoline boy na yan, natapos ko ang nautical course at ako ay nasampa sa barko bilang marino. 1 taon akong nag-agrego opisyal, apprentice officer na walang sweldo, tiis, dahil gustong makatapos. At sa mga kabataan, nais ko itong ibahagi. Kapag ka talagang gusto natin magkaroon ng magandang hinaharap, may kasibihan, if there is a will, there is a way. At dahil doon sa aking pagnanasa na makatapos, naghirap, alila, gasoline boy, apprentice officer, hanggang naging ordinary seaman. Ang ordinary seaman, ang trabaho sa barko ay magtuktok ng kalawang, magpintura ng barko, humila ng kable. At sa loob ng humigit kumulang sa 6 na taon, 7 taon na yan na paghihirap, ako ay nakatapos sa aking pagiging opisyal ng barko, nakapasa ako sa eksaminasyon. Pero ang nais kong ibahagi dito ay hindi lang yung hirap, kundi yung uri ng buhay na taliwas sa moralidad. Sa barko, ang mga marino, dahil nga walang Diyos sa puso, pagdating sa puerto parang nakawalang mga manok na Texas. Habol dito, habol doon ng iba't ibang babae. At sa barko, bawat puertong pupuntahan namin, may mga prostitute, babaeng nagbebenta ng kanilang mga laman. At dahil dito, mahalay pakinggan, nais ko lamang ibahagi ang katotohanan, ako ay nagkasakit sa babae. Napakahirap magkasakit sa babae na gumagamit ng iba't ibang uri ng babae sa iba't ibang lugar ng mga bansang pinupuntahan namin. At diyan ay na-involve din ako sa hindi tumpak na buhay ng pagiging smuggling ng ginto. Ako ay nasabit sa isang gold smuggling syndicate. Sindikato ito ng malaking samahan. At nagdadala kami ng solid gold bars nang ako'y pagtiwalaan ng pinakamataas na puno na nangangasiwa nito na isang Pilipino na kumukuha ng mga ginto sa isang milyonaryong incheck sa Hong Kong. Nakapagdala ako ng 60 solid gold bars. Ang laki ng bara ng ginto ay sinlaki ng kahan ng sigarilyo, a pack of cigarette. At ang bigat nito ay halos mabigat pa sa tingga sapagkat ito'y solid gold bars, 24 carats.
At doon sa dinadala namin gintong yan mula Hong Kong, i-deliver namin sa India, Calcutta. Binabayaran kami bilang gold carrier ng $1,000 per bar. At dahil ito ay malaking halaga, yung 60 solid gold bar, 60,000 pesos, 60,000 Hong Kong dollars, noong panahong 1960s, yan ay malaking halaga. At sa isip ko, pagkaraan marahil ng mga 1-2 years, milyonaryo na ako, hindi na ako sasakay sa barko. Diyan sa barko, natutuhan ko ang uminom. Bagaman, noon pa mang ako'y binata, ay dahil sa barkada, yan ang nais kong ibahagi. One of the powerful force that will mislead a young people from evil and vices is gangs or barkada. Dahil sa barkada, ako ay natutong maglasing at dahil sa barkada, ako ay natutong magsugal. Ang tatay ko ay hindi sugarol. Ang tatay ko hindi lasenggo. Pero dahil sa barkada, ako ay naging sugarol at lasenggo. Nang ako ay ma-indespair sa first love, natutuhan kong uminom ng isang prasko. One whole bottle of Ginebra San Miguel Marcademonio. Mga 60 to 70 proof alcohol yan. Pag sinindihan talagang naglalagablab. At pag ako'y lasing ay hindi mapigilang mahiga sa karsada. At inuumaga ako sa madyungan. Wala naman akong trabaho, high school graduate lang ako noon. Kaya natuto akong magnakaw sa aking mga magulang, sa kanilang mga kinita sa paghihirap sa hanap buhay. Pag walang maisugal, kuminsan binibenta ko ang aking mga personal belongings. Ang katotohanan, nung ako ay naging gasoline boy, pinagnakawan ko rin yung gasolinahan na yan ng aking pinagtrabahuhan. Yan ang uri ng aking buhay nung ako'y wala pa sa Panginoon. Subalit may plano ang Diyos. Yung ginto na yun na pinadala ko sa India, pinadala ko dahil sa biglang-biglang ako ay inilipat sa ibang barko. Kaya yung dala kong 60 solid gold bars ay hindi ako ang nakapag-deliver, kundi ang isang kaibigan ko doon, shipmate. Subalit dahil nga doon sa plano ng Diyos na ang sabi sa Biblia, hindi pa natin sinasabi, alam na ng Diyos. He know the end from the beginning at alam niya na magkakaroon ako ng record na magiging kasiraan ng aking paglalakbay.